Sige, packet tayo. Yan. Andito si Kaganapan, tsaka si Jovilla. Packet tayo. Yan. Para may kausap naman tayo. Hi, Ga. Yan, hello. Hello po, Sir Kuya. DJ, tsaka si DJ Kuya here. Medyo napalit lang yung yung profile name ko. Morning, Ga TV. Yes po. Yes po. Good afternoon. Good morning po sa inyo. Opo. Good morning po sa lahat. Yun nga po, yung kagaya nung nabanggit natin kanina, ano po, na nami-misinterpret po nila si Kong Marcoleta about the West Philippine Sea, ano. Tama po yung ginawa ng ating ng host Ga TV. Kitang-kita nyo naman po it's South China Sea po talaga. Ayan po ang nakalagay sa world map. Yan din naman po yung binanggit ni Kong Marcoleta dun sa programa nila sa TV na Saganang Atin. At saka I challenge you po sa mga bumabatikos regarding this issue. May Google account po kayo. Try to type, i-type nyo po West Philippine Sea. Ang lalabas po is South China Sea po. So, wala po talagang per se na West Philippine Sea. I think it's galing po yan sa opinion ng mga justices, yung West Philippine Sea. Pero ang clear stand po ni Kong Marcoleta dyan, kahit nakalagay po dyan talaga sa world map is South China Sea, that doesn't mean na South China Sea belongs to China. No, sa atin po yan. Yan po ang stand ni Kong Marcoleta. Nilinaw lang po niya na yung West Philippine Sea ay wala po talaga sa mapa, and even in Google, wala po yan. Ang malinaw po is South China Sea. At, yung karagatan natin na pangalan, Philippine Sea, ayun, nasa kabila. Ayun ang Philippine Sea. Ayun, nasa northeastern part ng mapa. Ayun, Philippine Sea. Ay, hindi nila na-gets. Yan. Oh. Kasi, you know what? justifications kasi nila doon na ayun nga maka China si Marcoleta kasi sinabi niya na wala naman talagang West Philippine Sea. So, kailan ba nagmula ang West Philippine Sea? 'Di ba nung time ni Pinoy nung 2012 sa Administrative Order number 29 na kinreate niya yung pagtawag ng sinabihan niya lahat, inatasan niya lahat ng ahensya ng gobyerno na tawagin itong West Philippine Sea. Kasi nga South China Sea ang tawag sa kanya. Ngayon, ang tanong kasi dito is, in the sense doon ba, kung nabasa ninyo, kung against kay Marcoleta, basahin niyo muna yung PCA or yung tribunal na kung saan nagkaroon ng verdict dito sa West Philippine Sea issue. O yung on clause, no? Yung tribunal, may nilabas sila doon. Hindi naman sinabi doon na that sea is belong to West Philippine Sea. Hindi ganoon eh. Hindi diretsong sinabi doon na West Philippine Sea yan, China, wag mong pakialaman yan. Kasi nga, kung ang iintindihin natin na wala, nag-i-exist lang naman siya through administrative order, and then, yun nga, sinang-ayunan din ng mga huwes ng Supreme Court natin na yun itatawag natin. Tayo yung nag-create niyan. Hindi naman create yan nung nakaraan pa, nung mga unang panahon pa. Kasi nga, kung pagbabasya natin, sige, South China Sea is, part ba ng China? Hindi. Yung Indian Ocean ba part ng India lahat yon? Hindi. Diba? So, yun yung argumento dito eh. Kung nabasa niyo yun, ruling nung on clause, maliliwanagan kayo. Ano ba talaga ang pinagtatalunan dito? Ang pinagtatalunan dito is yung yung exclusive rights. Rights lang po ang meron tayo dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga, lagpas yan sa ang mga nagsasabing, maraming nagsasabi dito that South China Sea is our territory. No, that is not our territory. Klaruhin kasi. Kasi, ang problem kasi sa mga to is, they are claiming na Marcoleta pro-China because pinamigay niya ang West Philippine Sea. Hindi ganun. Because our rights is our exclusive rights lang meron sa exclusive economic zone. Ano ba yon? Yung exclusive rights na kung saan may karapatan tayong mangisda, may karapatan tayong kumuha ng mga minerals dyan sa karagatan na yan. Hindi sinabi doon sa on clause na hindi, sa inyo lahat yan. Hindi eh.
Kaya nga mayroong overlapping claims na tinatawag. Kasi nga overlapping claims kasi yung yung exclusive economic zone natin is 200 extended to 200 nautical miles from the Correct. shoreland, di ba? So meron tayo, ang territory po natin is ano lang. Territorial waters natin is 12 nautical miles galing lang sa shoreland natin. For example, Palawan, mag-extend ka lang ng 12 nautical miles dyan, that is our territorial sea. Pero kapag nag-extend ka na ng 12 nautical miles, that is exclusive economic zone. So hindi naman sinasabi ng ng UNCLOS na hindi wala silang karapatan dito mangisda, wala silang karapatang hindi claim nga yan overlapping claim yan eh. So ang So, tingnan nyo Ito nga tayong traditional fishing ground, kaganapan. Yes, that is traditional. Ang ito kasi ang nagiging Correct. nagiging grounds din ng verdict ng nung UNCLOS is yung hindi naman talaga isla yan eh. Oh, Di ba? Hindi yan isla. Oh, kung alam nila, kung binasa nila, hindi yan isla. Bato. Bato yan eh. So si Psycho kung makipag-usap ka sa kanya, doon ka na lang, doon ka sa doon ka sa para elementary, doon kayo kay Mr. Chair, doon kayo dito. doon ka na kayo sa mag-usap. parliament. Doon ka na sa parliament, usapan niyo na lang yun. Kasi dito, kami sa we are China. tackling issues, geopolitical issues, di namin kailangan nito na, magaling kami, hindi. Ano tinatawa-tawa ni Psycho? Psycho, ang tumatawa ng walang argument, si Raulo tawag dun. Oo. Oh, kasi Alam Psycho, if you have an argument, you can simply go up and then prove to us otherwise yung argument namin. Akyat ka dito, Psycho, akyat ka. Di ba, Psycho? Invite natin. Baka The mayroon problem, siyang argument Psycho, na di natin the alam. problem, Psycho, Invite natin. person like you, nahihirapan kayong sundan yung ganitong usapan. Lalo na kapag may documents tayong kaharap. Hindi ko alam kung di kayo nakakaintindi ng English o talagang tanga lang kayo. Ganun lang yun, Psycho. Yan, invited ka na, paano ka na lang, accept mo na lang. Yan. Oh, Psycho, ganun lang yung Psycho. Huwag tawa ng tawa, Psycho. Mahirap talaga. Mahirap lalo na DDS ka harap. Ang problema, Psycho, hindi ka makasabay. Ang problema, dun ka lang sa bobo na nananalo. Sa usapang matalino, hindi kayo kasali. Kita mo, Psycho? Sinabihan na kitang hindi ka kasali sa usapang matalino? Anong tawag sa'yo? Bobo. But you're going to accept the word bobo kasi nga, yun na yung kaya mo tanggapin, di ba, Psycho? Hindi sila yung nag-claim yan mo na sabihin West ang Philippines bobo. is our territory. Territoryo daw natin, sabi ni RJ. Territory natin ang alin? West Philippines daw, territoryo natin, sabi ni RJ. Territoryo good natin luck. yan eh. Di good luck. Di good luck. Sila yung nagsabi, yan si Live RJ, sila Psycho, usap-usap sila doon. Yung mga yung dating naririnig natin na gustong makipaggera, yung pamatay para sa sa teritoryo. Di naman kasi ganoon. Alam nyo, ang solution lang talaga diyan, alam nyo, bilateral talk. Diplomatic Yun ang solution talks. dyan. The problem is, ayaw kasing makipag-usap. Di ba ginawa na nga ni PRRD, nakipag-usap siya. Kaya yan, nabigyan ng pagkakataon yung mga mangisda natin. Walang kahasil-hasil. Pangisda sila. Di ba? Oo. Panahon ni PRRD. Kasi may bilateral talks. Actually, hindi pa bilateral talk yun kasi wala pa silang papel na pinipirmahan di ba? Hindi, actually, hindi bilateral talk ang gustong gawin. Kwentuhan pa lang yun, di ba? Code of conduct. Code of conduct ang gustong gawin. Kaso nga, parang before alam ko dapat meron na yung hindi code of conduct pa yung nagawa before nakalimutan exact term but it's almost the same, pero ang gusto nga mangyari dyan is code of conduct when it comes to West Philippine Sea, when it comes to South China Sea. Oo, tsaka nung time na yun, open na open yung China makipag-usap nun. Di ba? Anong nangyari? Kasi JA, ang naging problema talaga natin is that uminit yung situation during the time of Pinoy. Totoo naman talaga yon. And then, Duterte, kailangan nyo munang ipacify. Siyempre, China will not budge on kagad na tatanggapin kagad niya yung kung anong i-offer natin or ano man yung gusto natin mangyari.
Kutsa, masama nga natin, masama ang tayo ito, ang reputation before eh. Masama yun natin eh, yung may issue tayo before eh, against China eh. Besides sa West Philippine Sea, ano pa ba man naging issue natin? Hong Kong. Diba? Oo. Oh, ay nangyari doon sa sa tayo ito, sa Quirino Grandstand, yun, yung Hong Kong na yun. Oo, yung May mga massacre. nangyari doon. Yung hold up parang tawag doon? Yung yung hostage. Hostage taking, Quirino. Yun. 'Di ba? Isa 'yan sa mga naging issue. So ngayon, hindi mo maiiwasan na hindi magalit ang China about it. Because Hong Kong is part of China. Diba? So ito kasi di maintindihan kapag loyalista kasi bobo eh. Tain yung loyalista talaga bobo eh. Tanga, bobo. Di mo alam kung saan sila nagmana. Siguro mana sila sa nila, sa presidente nilang di nakagraduate. Yun nga eh. Sabi ni Guanzon yun hindi ako magsabi noon. Ang sinasabi ko nga, alam nyo, ang mababato nyo lang kay Kong Marcoleta, sasabihin nyo lang na pro-China, binenta yung China, yun lang naman eh. Pero tanongin mo, nangurap ba si Marcoleta? May issue ba siya ng korupsyon? Wala. Wala. Oo. Hindi nila may issue yun. Walang korupsyon si Kong Marcoleta. Yes. Oh, in-invite ka na namin sa Iko. Akit ka dito, dali. Hindi lang mabato ay Marcoleta yun eh. Batuhin niyo si Marcoleta ng kahit with regards to West Philippine Sea. The problem is that totoo naman talaga. You can go ahead and check UN. Ano ba to? Yes. Meron pang isa eh. Para sa geographic sa mga ng mundo, kung sa geography natin, sila yung nag-aayos ng mga yon. Bago mo masabing sa iyo yan, it needs to be recognized by other country. Ang problem is that who is recognizing West Philippine Sea? Ano na nga lang Sir Ayan punta na lang sila ng National Bookstore, bili sila ng world map o kaya ng Asian map. Na doon na mababasa naman na nila yun. Oo. Yes. Actually, sa Philippine map, makikita yun doon. Kasi inutusan ni Philippine map. Pinoy yung, anong tag ito? Hanapin ko muna yung law Wait lang para mas, AO29 AO29 series Sige, 2012. para ma-expand natin din. Administrative Ito, order Administrative 29 yun yan. Ito, sabi niya, Pinoy, inutusan niya yung National Mapping and Resource Information or NAMRIA to produce and publish charts and maps of the Philippines reflecting the West Philippine Sea. Totoo naman talaga yon. Merong mapa ng Philippines, makikita mo on the left side, West Philippine Sea nang nakalagay. But sa world map, that will never happen. Because of why? Why? Section number 4 ng AO29. Philippine government through Department of Foreign Affairs in consultation with NAMRIA and other appropriate government agencies shall deposit at the appropriate time a copy of this order enclosing the official map reflecting the West Philippine Sea with the Secretary General of the UN and notify accordingly relevant international organizations such as International Hydrographic Organization and the United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. Ngayon yung question dyan. Hanapin nyo doon sa International Hydrographic Organization kung meron na silang published na map na may nakalagay na West Philippine Sea. West Philippine Sea. Oh, yun kasi dapat Hanapin nyo rin sa UN Conference of Standardization of Geographical Names kung may nakalagay na ngang West Philippine Sea. Or if ayaw mo na already mamakit sa accepted ito. that it is the West Sa iko, Philippine Sea. ayaw mo makit. Mute ka muna. Wala kang kwenta kausap eh. So yun ngayon yung question. Kasi even US is not using West Philippine Sea. Whenever Biden talks, he's using the word South China Sea. Correct. Correct. Oh. Hindi lang US tama. even other countries ang tawag dyan, Yes. South China Sea. Even Tayo lang Australia. naman nagsasabing WPS yan Correct. Di ba sabi sa'yo, ultimo alay natin, hindi kinukonsider ang West Philippine Sea. So, how will you say that it is ours? Kaya tama si Marcoleta.
tayo lang nagpangalan ng West Philippines sa niya, which is tama naman talaga. Tayo Correct. nagpangalan. Kailangan kasi siyang i-recognize ng other country para masabing sa'yo. Sinong tangang country magre-recognize niyan? Kasi pag na-recognize yan, parang pwede tayong gumawa ng batas against them entering that premises of the country. Hindi na siya magiging free, ano tawag dito? Daanan. Eto, magiging Nostradamus muna ako Alam na natin kaganapan to magiging Nostradamus muna ako Ito si Psycho. Ito kasi Psycho, naniniwala siya sa Italiano Gold. Yun. Sasabihin yan ng mga naniniwala dyan, yung mga nagsabi lagi ng pro-China, WPS, darating yung time, sasabihin nila yung hashtag West Philippine atin to. Sinabi ko na yung narrative nyo, hindi pa nakarating yung script nyo. Abangan nyo, darating yung script nyo na yan. Yan. Pero kudos to you, TV, for kasi yung platform mo, may mga may mga factual issues kang piniplay at the same time pinopost like this one, para rin sa kalinawan, o para sa ikauunawa din ng mga nanonood dito. Yung mga ganon, yung mga presentation mo of facts, malaking bagay yon. And in fact, meron akong nadaan ng isang panel sila. Yun nga, they're giving credit to you. And in fact, they always refer you. Sinasabi nila, punta ka kay Ga TV, makikita mo yung presentation niya. Kaya kudos to you, Ga. Thank you, Sir DJ. Actually, laban yung live studio ko Kaya dito lang ako sa cellphone Ganun. Ito talaga issue, no. Yun nga, although ang binibigay sa atin talaga ng on-clock, yung exclusive economic zone na tinatawag is exclusive rights lang talaga ang binibigay sa atin, no. Right to exploit, tapos right to marine lives, yun lang naman talaga binibigay na kapangyarihan doon Ngayon, ang tanong kasi dito is, nagkaroon ng arbitrations, nanalo tayo. Who is the one implemented to those things? 'Di ba dapat yung bumoto pabor sa pagkapanalo natin? Panalo daw tayo sabi nila. So, sakyan natin. Nanalo tayo. Sino yung mga bansa na bumoto dito? Nagkaroon ba sila ng pag-uusap para magkaroon sila ng implementation? Kasi walang police power ang Pilipinas para implemento against China. Anong gagawin ng China? Sige, dalhin mo yung arbitration ruling mo. Kung wala ka ng pamunas ng puwet, ipunas mo sa puwet mo. Sige daw? Yun ang malungkot doon no? Nanalo tayo, sinasabi nila na nanalo tayo. Pero yung implementation di ba, no? Walang police power Tsaka walang police power ang UNCLOS. Yun ang hindi nila alam. Kasi nga, based kasi sa lahat ng napagkasunduan kasi, ang sinabi kasi sa amendments noong 1982 to 1984, sabi doon na sa UNCLOS, sabi doon na lahat ng merong overlapping claims, mag-usap kayo through bilateral. Kayong dalawa mag-usap, tapos kung ano na pagkasunduan nyo, dalhin ninyo sa arbitrations para ipagtibay. Hindi sinabi doon na pumunta kayo sa arbitrations dahil para pag-usapan tong issue between China and Philippines. Hindi ganun ang sinabi para kayo yung magiging kayo yung mag-implement. Hindi, ang sinabi doon is kapag mayroon kayo overlapping claim, sige, mag-usap kayong dalawa. Kapag nagkasundo na kayo, dalhin niyo sa arbitration, saka natin ipagtibay. Di ba kaganapan, may pinakita ka na sa amin dati na may napagkasunduan na hindi natuloy, di ba? Meron na Kaya ang napagkasunduan ng China at Philippines in 2019 is, sabi nila, sige, wag na tayo mag-away diyan. Sige, kami mag-offer sa China, mag-offer kami sa inyo ng 60-40 agreement. Kami maghukay ng langis dyan kung meron man 60% sa inyo, wala kayong gagastusin. Kami mag-build kung ano man yung pangangailangan. So wala tayong gastos doon. Dapat yun yung ipagtibay natin sa UNCLOS na ito na yung arbitration namin, bilateral talks namin with China. Ito na yung maging kasunduan natin sa kanila na ipagtibay ng United Nations.
Di ba? Ang ganda Ayan, oh. ng 60-40. Hindi naman fake to eh. Kasi ito, nakalagay naman dito eh. Yan, sige. Ayan o, check nyo. Philippine News Agency to ah. Pinublish siya noong October 25, 2019. Basahin nyo na lang yan. Ayan, yan po yung mga Pwede pang tumaas, factual pwede. evidence. Oh, No? diba? Ang maganda pa dyan, kaganapan, walang gastos ang Philippines. Ang laki sana ng Ano yung pakinabang. gagastusin dyan kung babasahin nila yan? Nagbigay na kami ng factual ha. Yan dapat yung magiging kasunduan natin with China. China na nga nag-offer na eh. Ayaw naman. Kaya sinong unang kumontra doon? Ang pumabor noon si ano eh. Si Buhay Party, sino ba yun? Yung Leto Atienza, pumabor siya doon. Ang ayaw naman doon, si Carpio, yung sa Supreme Court. Kaya, sayang yun. Kung natuloy yun malaking tulong yun. Kasi unang-una tayo sa Pilipinas, wala tayong kakayahan to explore yung oil doon. Sabihin natin sa atin yun, maraming oil doon. Anong kakayahan mo to explore yung oil na yun, di ba? Correct. Kahit maraming deposit doon, kung wala ka namang kakayahan ng oil exploration, parang wala lang din. Anyway, yan, nakikita nyo po yung presentation ng ating mga kasama rito. So, hindi lang po ito sabi-sabi lang yung ginagawa natin dito. Meron pa pong mga actual references and presentation na ginagawa. So, nasa sa inyo po yan kung kanino po kayo, kung sino ang inyong paniniwalaan. Kung yung mga sinasabi ba na ganito si ano, ganito yan. Di ho ba? So, malinaw naman po eh. Ayan, in fact, si Kaganapan, nag-present na po siya ng reference kung saan kayo mismo ang bumasa ng mga kailangan bumasa ng mga sinasabi niya. Ganon din Yan. po. Tsaka Sir Gio, hindi tayo mga lawyer or expert dito. Pero ito, Yes, sobrang yes. dali lang naman din siyang intindihin kung tutuusin. Kagaya niyan, punta ka lang National Bookstore, may kita mo doon na walang WPS. Ang makikita mo sa world map natin, sa Philippine map, sa Asian map, ang nakalagay dyan, South China Sea. Yun po talaga yung katotohanan. Sa tayo, facts lang itong pinapakita namin ha. Nasa sa inyo pa rin yan kung paniwalaan nyo kami o hindi. Yes, correct. Pero going back po, si Kong Marcoleta, kitang-kita nyo naman po. And in fact, siguro kahit yung mga ayaw sa kanya, TV, nakita naman nila yung paninindigan ng mama, di ba? So, Yeah. makikita mo talaga na walang kinikilingan ito. Kahit mag-isa lang siya, basta naninindigan siya sa katotohanan at saka yung talagang tama, di ba? Sabi nga niya kahit naman sino yung sitting vice president, pagka siningle out siya at hindi naman makatarungan yung ginagawa sa kanya, I will stand by him or I will stand by the VP, di po ba? So regardless of the person, ang ibig niya sabihin doon, regardless of the person, kasi ang inaano niya, hindi naman siya tutol na sige magano tayo ng confidential fund. I-single out sa opisina lang ng Vice President. Yun naman po yung stand niya ron eh. 'Di ba? Hindi niya tinututulan yung mag-ano ng confidential fund. And in fact, ang authority talaga po niyan, mandated by the Constitution, is the COA. Agree. Yun naman po yung stand doon. Po. Tsaka Kong Marcoleta, proven a man of integrity. Kaya may kumampi sa kanya o wala, nakikita nyo po, very evident po yung integridad ng tao.
At saka Kaya, ano po eh. Sir DJ, no, ito lang din naman nakita ko dyan eh. Why they're attacking and continue attacking Marcoleta, because Marcoleta is one of the judges if ever na manalo siya ng manalo siya. Siya yung magiging senator judges sa impeachment ni Vice President Sara. At the same time, ayaw na ayaw talaga niya yung mga HOR prosecutor na yan, lalong-lalo na lalong-lalo na yung mga nagpapanggap doon na abogado ko, no. Ay, talagang masasabon sila talaga doon kung hindi nila kayang yun, isa din yun sa pinangambahan nila. Male version ni male version ni pangalan Miriam Santiago, no. Miriam. Pero syempre iba pa rin yung Miriam Santiago, 'di ba? Correct. Parang parang tatay di ba? Kasi titingnan, tama naman talaga si Marcoleta. Tama si Marcoleta doon kung titignan talaga natin. Wala naman talaga, ang pina-point out ni Marcoleta doon is walang West Philippine Sea. Hindi naman sinabi ni Marcoleta na hindi. Yung yung West Philippine Sea natin sa China yan, hindi yan sa atin. Hindi naman pina-point out ni gano'n ni Marcoleta. Walang sinabing Ang gano'n. tanga lang kasi umintindi, lalong-lalo na pag hindi ka nagre-research, gano'n talaga yung gano'n talaga yung understanding mo. Hindi, sabi ni Marcoleta, wala. Ang sinabi ng Marcoleta, wala naman talagang South China Sea kahit i-search mo sa map. Ngayon, ang problema ngayon nitong mga to, sabi nila, hindi na raw sa atin yung South China Sea kasi nga, sabi ni Marcoleta, hindi naman daw sa atin kasi sa China. Hindi ganun. Di ba? Tingnan mo kung gaano kababa yung understanding ninyo doon. Yan, Madison, ang pinag-uusapan namin dito, Madison, no, yung sinasabi kasi ni Kong Marcoleta, ang sabi ng mga trolls is yung West Philippine Sea at yung South China Sea, no. Yung sinasabi ni Kong Marcoleta, walang WPS na pangalan. Ang totoong pangalan po niyan is South China Sea. Yun po yun. Kasi, Yun na naman South China Sea. doon kasi magbe-base ang kaso. Kapag, for example, mag-file tayo ng arbitrations, doon kasi magbe-base. Yun kasi yung fundamental ng kaso doon sa issue na dito sa South China Sea. Ngayon, kung igigate mo naman na West Philippine Sea yan, paano yan? Paano mag-act yung tribunal yan? Ang pagkakilala nila dyan is South China Sea. Saan? Anong sasabihin sa'yo ng tribunal? Hindi. Oo. Kumbaga mali yata ang korte ang pinuntahan mo. Parang ganito ba? Ididemanda ko si Ga TV sa pangalan na Roberto, pero totoong pangalan niya is Andrew. Mag-act ba ang korte sa akin? Hindi. Mali yung pangalan na pinatawag ko Tignan mo, sinasabi ni Madison, wala daw tayong sense pero nandito siya, di ba? Madison, question na Madison kasi sabi mo we won the tribunal, so anong wala? Okay, Madison, ano ang pinaglalabanan sa tribunal? That's the first question. And then, Madison, before you talk about the tribunal result, let me ask you one simple question. How many pages is the tribunal decision? Kasi baka mamaya you talk about a lot of things about the tribunal hechos, ewan ko kung ano pa, but you haven't even read the decision yet. Baka di niya alam na ilang pages yung tribunal verdict, yung verdict ng So Madison, again, before you talk or before you comment anything, first try to answer this question. How many pages does the decision have? Invite mo si Ebato si Madison kasi baka pwedeng ma-enlighten niya tayo. Invite mo. Ang problema dito, Madison, siguraduhin mo maganda sagot mo Kasi promise. Hindi mo magugustuhan ang marinig mo pag accept na lang, Madam Madison. Accept mo na lang. Akit ka dito, ma'am, para malaman namin kung ilang pages 'yon, yung sinasabi namin, tapos kung ano yung decisions based doon sa sinasabi mo that we want. Ito nga lang kaganapan Ito nga lang kaganapan. I will definitely, it's a good challenge for you, Madison. Hanapin mo kung ilan beses sinabi sa decision ang mga words na West Philippine Sea. And then tell me if yung tribunal ba talaga ang nagsabi nun. Because I can definitely inform you right now na yung West Philippine Sea na word, lumabas lang siya yata twice. At alam mo paano siya ginawa? Paano siya nasabi doon? Ay, mga tatlo yata 2 to 3 yata, I forgot Kinote pa yung sinabi natin. Hindi pa kamo siya
hindi pa kamo siya galing doon sa words ng tribunal mismo. They quote yung parang article or something o sinabi ng isa nating mga diplomats. Doon lang lumabas yung pangalan ng West Philippine Sea. Yes. Correct, kasi yun yung naging basehan sa claim natin Oo. na West Philippine Sea noong 2000 under the Administrative Oo. Order 29. So doon Okay. siya pinagbasihan. Ngayon kasi ang on clause 1984 pa kasi siya. Hindi pa nag-i-exist doon. So, yun nga, paano ako magkaroon ng verdict kung ang ipapangalan mo sa isang akusado o isang nasasakdal is mali? 'Di ba? Kaya nga i-quote talaga 'yon kasi nga syempre that is our positions eh. Position paper kasi natin yung nilatag based doon sa kino-quote nung arbitration. Oo. Actually, kinote nga lang yun. Okay. Madison! Nag-private na Madison, yata here's si the problem. Madison, Sir Ayan, kaya hindi ko na siya makita dito for invitation. Kasi kanina na-invite ko pa siya eh. Hindi ko na siya makita. Ilan na kailangan dyan. Madison, hindi namin dinedicate yung verdict. Kaya nga sinasabi namin, tinatanong namin sa'yo, anong pagkakaintindi mo doon sa actual verdict? Actually, yun nga, tama si Mono. The verdict doesn't even favor our claim. You know why? Yes. Madami tayong gustong i-claim doon. Nabawasan siya ng nabawasan. Hanggang ang gusto na lang nating mangyari is i-declare na lang yan as traditional fishing ground, yung iba dyan, yung area dyan. Yun yung nagiging verdict. Yun yung nagiging verdict ng ng arbitrations na hindi naman isla tong pinag-aawayan ninyo. Ito ay bato. Baka sabihin ni Madison, hindi island yun, hindi bato lang po yan. Na nawawala siya kapag nag-high tide, lilitaw siya kapag nag-low tide. Kaya walang basihan nga doon sa claims natin. Kaya nga ang sinasabi nila, ang verdict doon is this is a traditional fishing ground or TFG na tinatawag nila. So saan doon yung sinasabi mo saan doon na yung hindi kasi nakapaloob doon yung sinasabi natin sa atin yan. Ayan. So, at saka makikita naman ng ating mga mga viewers pati mga nagko-comment. Ayan. May kino-comment si Ma'am Madison and we invite you po. In-invite ni Ga TV kayo para at least malaman din namin yung mga sinasabi nyo. But then, hindi nyo po pinaunlakan. So, doon man lang nakikita po yung fairness po ng mga nandito. Can you imagine, in-invite pa po kayo para masabi nyo rito yung mga point of view nyo. But then, hindi nyo po tinanggap yung well, for any reason po, sa inyo na po yan, maring busy kayo or whatsoever. Pero ganun po, yung mga nasa panel po na ito, welcome po kayo. And in fact, yung main host po mismo ang mag-i-invite sa inyo. Ayan. Sabi ni Dritz, ikaw sige yan. Ito, sabi ni Mono, yung kay Rex Justin, sabi niya, sabi niya, ano gusto mo, bigay na lang. Ang problema, sabi nga ni Mono, you cannot give something that does not belong to you in the first place. Paano You mo cannot give ibibigay? something that doesn't exist. So, West Philippines, hindi naman nag-i-exist yan noong 1984 doon sa arbitration. Doon sila magbe-base. Kaya nga ang sinabi nga, kasi wala talagang in fairness naman sa United Nations, pumabor lang sila kasi para pagkasunduan ay hindi talaga to isla, ito ay bato nga eh. So, paano kami mag-act dito kasi doon sa exclusive economic zone kailangan may isla ka. Natatawa ko kay Madison kasi sinasabi niya, we're talking about nonsense and yet until now nandito pa. Nandito ka pa. Oo, pasalamat pa rin tayo. Although sinasabi niya, you guys talk nonsense. Kanya. Pero maraming salamat pa rin po at nandito kayo, Miss Madison. Yes, thank you. Yeah, thank you po. Kaganapan. Ang masakit na ito, kung babasahin mo talaga yung decision, binaliwala lang nila yung 9 line ng China. Yun yung nawala doon. I mean, ito problem, Madison. You're here to call us out. How can you call us out kung hindi mo maitatama yung sinasabi mong mali namin? Because I'm pretty sure kapag umakyat ka dito, hahanapan kita ng proof. If you're not ready with proof and laway lang ang puhunan, better go down. Because I'm pretty sure that I have better proof than you have.
Then explain mo sa atin kung ano yung explain mo sa amin kung ano yung nakapaloob sa exclusive economic zone based doon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Kasi doon tayo mag-base. Si Mono, nakakatawa kay Mono. Sabi ni Mono, which was never used as an official basis ng CH claim, yung 9 dash line. Exactly. Yun, oo. Yan yung pinifed sa atin na ginagamit daw ng China yung 9 dash line as a basis nung claim nila sa South China dun sa sinasabing West Philippine Sea o sa buong South China Sea. Hindi yon. Basahin niyo yung position paper ng China. Never siyang ginamit. Yun nga eh. Yun yung pinifeed nila sa atin eh. Di ba? Serga, kung available kaya si Mono, siguro invite din natin. Para Yes po. magaganda yung mga ano niya eh, di ba? Paano? Sir Jovilla, ano yan? Ano tawag dito? Last year pa namin ano yan, Mm-mm. na hinahanapan ng answer yung kabila with regards to the West Philippine Sea. Hanggang sa hindi nakalimutan na nila, hindi na kami pinapansin. Mabilis lang ako, bababa din ako, no? Sige, Mano. Yeah, Guys, no. don't get us wrong, no? Ang problema ko kasi dito, personally, no, sa ginagawa ng government natin, binibigyan nila tayo ng rason to fight for the territory. Pero yung rason na yon, it's vague. Unang-una, yun nga, sabi nila, ginagamit daw ng China yung 9 dash line. So, anong ginawa ng arbitration? Yun yung kanilang isa sa mga verdict nila yan na parang sinasabi nila na illegal yung claim ng China based sa 9 dash line. Pero nung tagal na to, Sir Ayan, mag-8 Oo. months na yata. Tinatanong namin yung mga dumidepensa dyan, tinatanong namin, give us an official document from China saying na ang ginagamit nilang basihan for their claim sa South China Sea is yung 9 dash line or even the 11 dash line kasi the claim actually came from the Taiwan government. That's an Taiwan. original claim by the Taiwanese government, no? And then the Communist Party of China adopted it kasi nga ang labanan naman dyan between China and Taiwan noon is not the territorial, no? It's who's the legitimate government. Government. Oh, so yung 9 dash line po yan, galing po yan sa 11 dash line ng claim ng Taiwan, which is kiniklaim din po yung area na yan. So just in case lang, okay, maitaboy natin yung China dyan by some form of miracle. Paano ngayon yung Taiwan, which is a close ally ng US? Ang Vietnam. claim ng Taiwan and ang claim ng Taiwan and China is the same. Vietnam. Yun yung problema dito eh. Madami, Kasi hindi lang naman tayo at saka China yung claimant dyan eh. Yes, Mas opo. marami pang occupied That's true. islets ang Vietnam compared sa China. Yes. And then the Vietnamese too are expanding their mga island, ha? Sabi ni Madison, anong premise nyo? We don't own the West Philippine Sea. Pucha, kung pag-aari mo yung West Philippine Sea, magbigay ka dito ng titulo. We don't Sige. po. Ayan po talaga Get ka. ang namin dito, ma'am. Kasi ang problema kasi dito, we're being fed information na wala talagang walang basihan. We can claim it parang ganito po yan, Madam Madison, no? Sa bahay, pwedeng magtapang-tapangan yung tatay mo sa loob. Pero paglabas niyan, hindi yan pwedeng magsiga-sigaan. He needs to Down there, isalang-alang. Kailangan niya isalang-alang yung tapang din ng mga kapitbahay mo. So if you wanna claim something outside your house, it needs to be recognized by your neighbors. Yun lang naman po eh. Yun lang naman po eh. Now, it's not a bad thing to claim something na tingin natin ay atin, but what are the basis? Kailangan natin ng solid na basis kasi it's kahit naman sabihin natin na magkakabotohan sa UN for recognition, tingin nyo ba ang China papayag na mapunta sa atin yan with their great influence? Wala. We need to play our cards smart, no? Kasi nga napaka-limited ng resources natin eh. Yun lang guys, baba na ako at matutulog na. Natatawa lang ako. Thank you. Thank you, Mono. Thanks, Thank thanks. you. Thanks, Mono. Sabi ni Ma'am Madison, so is it your position that China owns it because it is known as South China Sea? Ma'am, Walang ganon. kung Hindi ka may kanina sabi pa niyan, po hindi ka may kayo sabi niyan. nandito, Hindi ka wala may po sabi kayong niyan, hindi ka may sinasabing sabi niyan, ganon. yun lang. Opo, kung kanina pa po kayo Hindi rin nandito, inaano ng tribunal wala po kaming sinasabing ganon. And in fact, sinasabi po natin yung South China Sea
is not even pag-aari ng China. China. Oh, no one owns it. Oh, pangalan lang niya talaga South China Sea. Hindi po Yes. West Philippine Sea. Yun po yun. Sinasabi namin, pero hindi ibig sabihin hindi ibig sabihin pagmamay-ari na ng China yung yung South China South yung China West, Sea. tama ba? Kasi South China Sea. alam nyo guys, Oo, nandito Tama, na rin tama. ako. alam nyo guys, wala pong nagmamay-ari dyan kasi nga, based kasi sa bilateral agreements kapag pumasok tayo dyan is, meron lang tayong karapatan. Hindi, ang karapatan natin is hindi natin pag-aari. Karapatan lang natin yon kasi wala naman tayong matibay na papel. Yun nga, magkaroon tayo ng bilateral talks with China tapos ipagtibay natin sa UNCLOS, yun na yung magiging karapatan natin sa lugar na ito. Ibabalik nila sa atin to kasi pinagtibay na nila. Ngayon, ang problema is, ang napansin ko kasi sa atin, noong time ni Pinoy kasi is, pumunta kasi tayo kaagad sa Permanent Court of Arbitrations Without bilateral. para i-protest si China. Hindi tayo ipag-usap sa China. Kagad na, meron tayong dispute dito. Dapat dalawa lang muna tayo para kapag nagkaroon ng example, tataliman China sa mga sinasabi natin, doon tayo pupunta na sa United Nations para pagtibayin itong itong positions natin with China na ito na yung basihan sa claim namin. 'Di ba? May problema pa sila dyan eh. Again, hindi po nare-resolve ng arbitration ang territorial dispute. Hindi. Hindi. Kasi sabi nila atin yan eh. Kasi when you mention atin yan, territory natin yan, atin yan. Actually, yan yung So, gagamitin hindi talaga siya nila, Sir mare-resolve Ian, eh. ng tribunal. ICJ po mag-result kung gusto nyo. Remember, Ayan, 1940s pa nag-claim ang China that is them. Kumbaga territorial claims meron sila. Ang tanong dito, nagkaroon ba tayo ng territorial claims sa sa UNCLOS? Wala naman. So, ito sa Hindi Trish, ito pa naman. isa. Hindi naman po sinasabi doon sa na territorial claim po yun. Di ba? Ang tawag po doon ay sovereignty. Ibig sabihin, economic claim. Atin yung Sovereign economic rights. Kita. Sovereign rights. hindi Claim for sovereign rights. sovereign rights. Hindi naman sinasabing territorial yun. Hindi naman Kaya sinasabing nga. territorial natin. Hindi, Yung sila nga may karapatan claim. natin Kaya nga, doon, sila ang nag-claim. 200 miles Ang China ang nautical nag-claim. mula Ilan? sa baybayin ng Pilipinas, yun yung sa atin. Yun yung tinatawag Hindi. na meron tayong sovereignty. Yung ekonomiya nun, pwede natin ilangin yun. Chicharon, sorry. Let's correct your terms. Yung 200 nautical miles po, hindi po siya territory. Hindi po nga siya sa territory, economic zone. Wala Hindi ko siya sinasabing territory. sovereignty. Hindi siya Sovereign rights sovereignty. siya, sovereign rights. Huwag mo Sovereign rights, i-correct. yun. Alam ko Kinakorek ko ang yung sinasabi term ko. kasi you're using Ang sovereign. 200 miles, nautical miles, yan po ay sovereign rights natin. Yan Exactly. pinangalanan niya na West Philippine Sea. Pinangalanan Okay, pinangalanan yan, hindi naman pinangalanan yung buong South China Sea. Kung ano lang yung 200 nautical miles, yun lang po yung pinangalanan na West Philippine Sea. Hindi po lahat ng buong South China Sea. Sa mga ibang bansa, Indonesia, Vietnam, meron din po silang economic zone. Meron sarili din po silang pangalan. Katulad din po na ay may mga pangalan din po yung 200 nautical miles nila. Anong pangalan ng 200 nautical miles ng ibang bansa? Hindi ko lang masasabi sa iyo, pero lahat ng bansa, halos lahat ng bansa ay may karapatan sa 200 nautical miles at kung sino man ang may sovereignty noon, siya ang magpapangalan noon, hindi ibang bansa. Ikaw ang dapat na magpapangalan. Saang law po nakalagay na kapag 200 nautical miles mo, pwede mo ipangalanan? Ayan naman ang pinag-usapan sa arbitro sa UNCLOS. Saan po page? Anong UNCLOS? Saan po? UNCLOS ba? Hindi ko na maano sa iyo kasi nasa biyaya ako. Pero yan ang batas ng mundo kaya may UNCLOS tayo. Yan ang batas ng mundo. 200 nautical miles hanggang sa baybayin mo, yun ay may sovereignty, may karapatan ka doon. Anong mundo yan? Hindi yan mundo, yan ang totoo. Anong yan ang totoo? Paano mo masasabing yan ang totoo? Sige, Hindi sa mo UNCLOS, anong napanalunan natin sa UNCLOS? Anong napanalunan natin sa UNCLOS? Chicharon, ang claim mo, yan ang batas ng mundo. Hinanapan kita ng proof kung saan makikita yan. Sabi mo nasa biyahe ka. Nasa UNCLOS, hanapin mo sa UNCLOS. Bumalik ka kapag Hanapin mo sa nakita mo na.
Nasa UNCLOS nga hanapin Saan mo. UNCLOS? Anong UNCLOS? Anong baka ano UNCLOS? Nasa biyahe nga ako, hindi ako makakapaghanap. So kung ikaw, kung mali ako, kung mali ako, magpakita ka sa akin, na isang halimbawa na mali ako. Teka lang. Ano ba ang tawag natin sa 200 nautical miles? Kung tatanungin kita, Number anong one, wala tawag? ka pang napapatunayan. Paano kung Bakit ikaw may napatunayan ka na ba? Wala ka rin naman napapatunayan. Ano ba Wala ka napatunayan mo? napapatunayan. Hindi mo Ako nga may napatunayan ako yun. na ang 200 nautical miles at tinatawag nating West Philippine Sea. Yun ang napatunayan ko. Kailan din tinawag, Saan sa Chicharon, kailan UNCLOS tinawag na West Philippine nakalagay Sea, yan? Chicharon? Chicharon, kailan tinawag na West Philippine Sea yan? Panahon ni Pinoy. Okay, 2012. bakit hindi Order. okay bakit hindi panahon ni McCoy? Hindi pa siya pinangalanan ng ganun kasi yung panahon ni Pinoy doon siya pinangalanan ng West Philippine Sea. Kaya nga, Sabi mo, kaya nga sabi mo, sinasabi So, bakit ko. sinabi mo batas Okay, tayo Kaya nga na sinasabi ko kailan na na-establish ang Philippine UNCLOS? Sea. Guys, para Tedan, kailan na-establish ang UNCLOS? Ano? Kailan na-establish ang UNCLOS? Ay, hindi ko alam. Basta inilaban natin ang West Philippine Sea nung panahon ni Pinoy sa UNCLOS. Wait lang, kasi ang argument mo, Basta hindi. Masyado mo lang akong pinapalalim. Ayan eh. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Wait lang muna. Kasi ang dami mong claim. Basta ako, may napatunayan ako na ang West Philippine Sea ay 200 nautical miles mula sa Abasta? Ang usapan natin dito, Abasta? Abasta nakalagay sa UNCLOS? Abasta? Ganun ba? Ay di hanapin mo, di ba? Matalino ka eh. Paghahanapin mo. Proclaim ka, self-proclaim ka na matalino ka. Hanapin mo. Ikaw ang nag-declaim, ako paghahanapin mo. Ganun ba yun? Basta ang napatunayan ko, Okay. 200 nautical miles. Again. Mula sa may bayan ng Pilipinas, yan ay tinatawag na exclusive economic zone. Can you change your name? Can you Pinangalanan change siya your na name West to Philippine Abasta? Sea. Yun ang totoo. Hindi mo naman kailangan. Kailan in-establish ang UNCLOS? Saglit na, Chicharon. May lilinawin lang ako. Sabi mo kasi kanina, is yun yung pangalan, yun yung batas at pangalan ng mundo. pangalan sa mundo, di ba? Sabi mo. Yes, 200 nautical miles. Kahit sa Malaysia, sa Indonesia. Saglit lang po, Sir Sabi Chicharon. mo kanina, na West Philippine Sea. 200 miles. Hindi nyo naman ako pinapatapos eh. Patapusin nyo ako. Wait ka lang Sige, muna. sige. Tapos Ang kanina problema, pa Chicharon, nagsasalita. mahirap kang patapusin kasi Patapusin nyo muna ako. ang dami mong sinasabi. Paano kita? Hindi Kulit mo, makulit ka. Di ka naman Ayos nakikinig ka, eh. Tidan. Di ka naman nakikinig eh. Ay, sus, Paano tayo Ginoo. mag-ano? Sinabi mo sa amin na yan yung batas ng mundo. Eh, kailan lang na-establish yung yung West Philippine Sea na pangalan, 2012. Hindi. Hindi, 1982. kaganapan, the reason kung bakit the reason why inaas ko kung kailan na-establish ang UNCLOS, kasi sabi mo, batas yan according sa UNCLOS. So, kung na-establish ang UNCLOS, let's say 1985, na-establish ang UNCLOS, for example lang dapat yung batas na yon nag-take effect na kagad. Correct. So, who was Nakapaloob the na siya president kagad doon. noong 1985? It is Marcos Sr. Bakit hindi niya pinangalanan na West Philippine Sea yan kagad? Bakit you need to wait for Pinoy to name it West Philippine Sea? 2012, 30 plus years ang difference nun. To be It exact, doesn't make sense eh. ayan, to be Correct, exact, correct. UNCLOS was established on 1982. December 10, 1982. Oh, exactly. Diba? So si McCoy pa yon. Bakit Correct. iba ang ano yung batas ni McCoy doon? Kaganapan? May batas si McCoy diyan eh. Regarding doon sa Kalayaan Island. Ay, Mono, ikaw na. Teka, papakulit. Yan, buti na lang. Matulog na si Guys, Mo. ito ang sabi Batas ng niya. mundo. Ito ang sabi Yung niya ano? kasi pag 200 nautical miles daw, yun daw ang defined as West Philippine Sea. Tignan, Yeah. problema tayo dyan. Up till now, hindi pa nadidemarcate kung ano talaga ang West Philippine Sea. Correct. Now, show us the document outlining where the define ang border ng West Philippine Sea bago tayo mag-usap. Pero ang dami mong claim eh. Ang dami mong claim, patalon-talon ka. Batas Hindi ng mo mundo tuloy- nga daw. antok na Mono ako eh. Antok na ako. Sige, baba ako ulit guys. Wala pa guys. Hindi pa nadidemarcate. Wala pa pong demarcated border ang West Philippine Sea. So yung sinasabi niyang 200 nautical miles, yes, that's true.
yun ang ating economic zone, but it doesn't necessarily translate to West Philippine Sea. Correct. Kailangan mong i-apply yan. Okay? Si Huwag kayo si puro Madison, hangin. ang daming Magtubig claim ni din kayo Madison, minsan. ayaw namang Huwag puro umakyat. hangin. The question Okay guys, is, baba ako ulit. does the West Philippine Sea recognize an UNCLOS? Hindi. Nagkaroon na ba siya ng establishment? Yan ang tanong dun eh. Hindi pa. Kasi nga, disputed area. Kung sasabihin mo yung EEZ, kung magsusukatan kayo dyan, mag-overlap talaga yan between Vietnam, Malaysia, and Indonesia. Overlapping claims kasi yan. Kaya nga. Yes. So why Ganun pa would man, you claim? Kanina Siguro regarding tayo, sa ONCLOS and then ECC. So, binigyan siguro ko na, tayo, may binigyan claim ko na na tayo. Pero yun nga, hindi pa siya recognized internationally. Correct. Yun eh. Kung Yun nga ipagtibay sasabi sa nila, page. kung ipagtibay nila talaga, dapat talaga pagtuunan niya ng pansin ng gobyerno natin. Kaso nga lang, meron ng dispute. Hindi lang tayo ang may claim dyan, marami nga. Kaya di ba sa UNCLOS, kapag magkaroon kayo ng girian, meron kayong bilateral agreement between the two who claim. Kaso nga tayo, hindi naman tayo nakipag-usap sa China. Kaya nagkakaproblema. Di ba? Meron ba tayong bilateral agreement between China? Wala naman. Tignan niyo yung agreement na regarding sa UNCLOS na sinasabi niya kanina. And then may kita dito, ito, yung 1987, the United Nations in Conventions the Law of the Sea UNCLOS to which both the Philippines and China as signatories granted coastal state sovereign rights over the exclusive economic zone, EEZ, yung up to 200 nautical miles. Yeah. Economic zone yun, no? Yeah, recognize And then yung naman yan sinasabi talaga sa UNCLOS. recognize. Relax, ano yan? Yan yung statement ng Integrated Bar of the Philippines, yung sinasabi Yes. nila. That is, Yes. in 19, binasa ko rin bago ka umakyat na, nabasa ko na siya. In 1982, the United Convention on the Law of the Seas UNCLOS, which both the Philippines and China signatories granted state sovereign rights over their exclusive economic zone extended up to 200 nautical miles. Hindi naman binase doon na that is a South China Sea. Extended up to 200 nautical miles lang yung sinabi Tama. sa UNCLOS. Wala namang sinabi doon. Yun yung sinabi ni Tidan, kaganapan, na that is ang batas ng mundo. That is according Pero hindi to kasi the hindi UNCLOS. nakapaloob dito, Adrich, na bago pa ma-extend ng 200 nautical miles is exist na yung West Philippines. So, hindi. Correct. Kasi hindi rin binanggit dito na this is a South China Sea. Correct. Ito Tapos akit kayo dito para sabihin hindi sa atin yan West Philippines yan. Hindi nga sinabi sa hindi nga sinabi sa Article 3. Hindi nga sinabi doon sa 1898 Treaty of Paris and Spain. Doon sa territorial boundaries ng Pilipinas, sa Philippine Archipelago, hindi naman binanggit doon yung South China Sea. Dito, pinagtibay lang na lahat ng bansa na kung saan mag-i-extend siya ng 200 nautical miles is may karapatan siya doon, pero hindi niya binanggit kung may pangalan ba yun. Ito sabihin mo sa amin, batas ng mundo, ano yun? Ito part ng guidelines dispute resolution. No? Disputes arises from EEZ claims must be resolved through peaceful means such as negotiation, mediation, or arbitration. Kaya nga tayo dumulog sa UNCLOS. Pero ang problem ng Pilipinas, dumulog sa UNCLOS pero hindi nakikipag-usap doon sa nagki-claim din. Kasi alam nyo kung bakit hindi naman tayo pro-China to. Alam nyo kung bakit hindi nag-respond ng China doon sa arbitration natin? Kasi based doon kasi sa 1982 na UNCLOS kasi na yun nga bago kayo pumunta doon dapat meron na kayong arbitrations, di ba? Meron kayong bilateral talks bago kayo pumunta doon. Ang nangyari kasi dumiretso tayo doon. Pinrotesta natin si China doon eh. Hindi kaya yun nga yung problema na hindi talaga siya harapin ng China kasi nga hindi naman kayo nakikipag-usap sa amin. Correct. Bago tayo pumunta doon, dapat nagkikipag-usap kung ano yung magiging kasunduan natin, dalhin natin sa UNCLOS. Kung ano yung di mapagkasunduan natin, dalhin natin doon. Hi, Miss Joey. Pwede po kayong May umakyat, iba Miss tayo, Joey. may iba tayo kaganapan. Sabihin,
Let us say, nagkaroon tayo ng on-clause. Pero ano nangyari sa Scarborough Shoal? Hello po, magandang hapon. Yun yung problema. Yun yung problema. You are claiming ito si Marcoleta pro-China kasi nga he's saying na wala naman talagang West Philippine Sea. Ngayon, sige, granting ganyan. Bakit nawala ang kontrol ng Sabina Shoal sa panahon ni Marcos? Di ba? Ayan, nandyan si Miss Joey. Yan. Akit ka po, Ma'am Joey. Hi, ma'am. Hey, guys. Magandang hapon. Ayan, Yeah, ko lang- bumabalik. Sorry. Balik si Yan Imono. ko lang, Go ahead. Ito lang kasi nga sinasabi nila hindi daw sumusunod sa UNCLOS ang China. Unfortunately kasi, itong mga to nagsasabi nito, hindi nila maintindihan na UNCLOS po is sets of rules and articles. Meron Correct. diyang mga rules and articles na protecting din yung side ng China, which is until now, mag 1 year na, hindi pa nasasagot ng kabila. I would like to urge you guys to read Article 298 ng UNCLOS. It protects any country with dispute with territory to not participate with any arbitration. In context, yan po ang Article 298 na hanggang ngayon hindi pa nila nasasagot. Ayun. So pag sinasabi nila, hindi sumusugot, hindi naman kasi sumusunod ang China sa UNCLOS eh. But wait, break ka muna. May mga provisions sa UNCLOS that protects yung side din ng China. So how can you say na hindi sila sumusunod? Diba? Article 298. Yun lang po. Ay, Ma'am Joey. Matutulog Yes, ka. Ma'am Joey. Oh, hello. Good afternoon. Yan. Hi, Ma'am Hello po, Joey. hello. Good afternoon po. Go ahead, Ma'am Joey. Baba na ako ulit. Good afternoon. Good afternoon. Kinig-kinig lang ako. Kinig-kinig lang muna ako. Ano ba pinag-uusapan natin dito? Sabi kasi ni Tidan, Ma'am Jo. Tas ng mundo, Ma'am Daw ng Joey. mundo, yung yung On-clause. nagbabasihan niya doon sa sa claim natin na 200 extended up to 200 nautical miles na may pangalan na talagang West Philippines yan. So, ngayon Wait, tinanong namin siya kung Nakakatawa nakakatawa si Madison. Madison, ang question mo lang is if pro-China kami? Hindi. Nagbabasa lang kami at marunong kami umintindi. ako sagutin ko si Madison. Ito Madison no, ito lang yung Panahon kasi ni Aquino, nagkaroon ng mediation. Hello. Sige, go. Sa panahon ni Aquino, nagkaroon ng mediation. Yung mediation na yon, yun yung parang boxing yan eh. Ang kaaway ng Pilipinas is China. Tapos ang naging referee nun is Amerika. So, nagkaroon sila ng parang parang ganito yun eh. Halimbawa, nasa West Philippine Sea sila, nasa dagat sila. Kung sino ang unang mag-aatras ng barko, kanila yung South China Sea. Ngayon, referee lang ang Amerika doon. Ngayon, unang umatras ng barko ang Pilipinas. So nanatili doon sa karagatan ang barko ng China. Kaya hanggang ngayon, binubuli ng China ang mga mangingisda doon sa South China Sea. Yun ang mediation sa panahon ni Aquino. Enrico, ako na mag-explain sa iyo. Hindi po Sige. nag-referee ang US. Okay, hindi po siya nag-referee. Ang sabi lang niya, lahat kayo umatras. Lahat kayo umatras. Yun yung according sa news. Oo nga, napanood ko nga yun eh. Lahat sila umatras. Ang problema, Pilipinas lang ang umatras. Oo, Walang umatras ginawa, na Pilipinas yun eh. Ang pag-aamay kasi nun, hindi bakit referee umatras ang ang tawag. Pilipinas? Ang sabi nila, US brokered the deal para maghiwalay yung dalawa kasi meron tayong standoff with China. So, parang US yung nagiging mediator sa dalawa. Oo, yun, para mediator. Para umalis muna kayo, maghiwalay muna kayo. Problem, we listen to the US, China didn't. Oo. And US didn't do anything about it. Kasi Yun lang ang pagkakamali kasi nun, yung umatras agad ang US. Pilipinas. Hindi naman talaga mediator yung US. Correct. Wala naman talagang wala naman talagang papel doon yung US. Yung Pilipinas kasi Correct. dahil isa siya sa US, nakikinig siya sa US. So ngayon, yung US pumapapel. Hindi, ganito na lang gawin ninyo. Hindi naman, in any mediation or arbitration or whatsoever, parties will have to agree kung sino ang mediator, kung sino ang arbitrator. Tama? So ngayon, meron bang agreement ang China at Philippines doon sa standoff sa Scarborough na si US ang magmi-mediate? Wala namang ganun eh. Kaso, niloloko na tayo dito ng mga local media natin ang nire-report, US brokered a deal, kineme. Pero
Pero there's no such thing. Yun kasi ang mahirap sa media sa Pilipinas eh. Bayaran kasi ang media sa Pilipinas. Mapa GMA, mapa... So Hindi, ngayon, hindi, hindi. you have to be careful dun sa story na sinasabi na somebody mediated. Walang nag-mediate doon. Niloko lang ang Pilipinas doon dahil ang mga Pilipino nga hindi marunong manindigan sa sariling hindi marunong tumayo sa sariling paa. Kailangan lagi kasama ang US sa storya, ganun. So, yun. So, hindi naman talaga sila nag-mediate. Ngayon, ang justification ng mga dito sa Pilipinas, ng mga ang tawag dito ng mga yung mga taga-DFA natin, ang justification nila is that back tayo ng US at that time. Hindi, ito yung advice kasi 'di ba si Del Rosario yung Ambassador. DFA Secretary. DFA Secretary. Siya yung DFA Secretary during that time. Siya yung nakausap ng US doon at sinasabi na, hindi, sige, pull off na, ganyan. In which, they ordered eventually na mag-pull off na ng, ng barko natin doon sa standoff. Ganon. Kasi yun daw yung napag-usapan with China as well. Dapat yung China hindi naman nag-pull out. Correct. Diba? So ngayon, definitely hindi yun totoo. Walang katotohanan dun sa nag-mediate ang China, ang US sa standoff ng China at saka Philippines. Hindi siya kasali doon. Niloko lang tayo. Baka mamaya, ginawa pa ng Amerika dyan, baka sinabihan pa niya doon yung China na, hindi, huwag ka maglam, makikinig sa akin itong tangang to, dyan lang kayo. Diba? Yung Amerika pa mismo nagbenta sa atin talaga ng buhok. Which is, yun talaga yung parang 90% reality in that. Yung Amerika ang nagbenta sa atin sa China. So ngayon, lahat ng maka-Amerika, kumakampi kayo sa nagbebenta sa Pilipinas. So yun nga problema natin kung totoo talagang may mediations ang Amerika dyan, dapat sinabihan ng China, umatras ka dyan. Kasi kung di ka umatras, pupunta kami dyan. Diba? Kaso nga wala. Kaso nga wala. There's no such thing. Kasi wala naman tayong malalaking barko talaga na pwedeng i-assert as a police power with regard to that. Diba? So niloloko lang tayo Amerika. Alam nyo na. Ang Amerika kasi magaling mambuyo ang Amerika. Kita nyo yung gera ng Ukraine, 'di ba? Sa kanang Russia, 'di ba? Hindi naman tumulong ang Amerika nun sa Ukraine, 'di ba? Nagsusupply sila ng mga gamit sa panggera, 'di ba? Katulad ng baril, ng tangke, 'di ba? Pero hindi sila tumutulong. Magaling lang silang mambuyo. Ganun ang ng Amerika eh. Mambuyo lang sila. Tsaka again, Sige po, Ma'am Joey, salamat po. Yan, sige ba, Ate Joey? Panoorin yung mga latest news ngayon. When it comes to let's say, for example, yung mga media sa Pilipinas or other countries, winawar na sila ng US. It looks like that you people are receiving US aid. For what reason? So sila yung gumagawa ng mga news, lalo na sa Philippines. Sila rin yung gumagawa ng mga kwento dito. Ano ngayon? Pinapa-imbestigahan na sila ni Trump. Yun pa yun. Kaya nga yung mga news before in regards to West Philippine Sea, marami dyan is fabricated by US or US-aligned media. Kaya naging ganyan yan. Tandaan natin, Sir Ayan, di ba, ang US magaling gumawa ng propaganda yan. Totoo yun. Yes, That's a known fact. Kasi yan ayun yung business kasi. Ito lang yung tanong sa time kasi ni PRRD, kaninong media outlet yung napakalakas talagang bumira about sa West Philippine Sea, di ba? Rappler. Funded by US government. Di ba? At sasabihin pa ni Maria Ressa na wala naman daw 100% owned, di ba? Hindi, gumagastos kami pero di kami kumikita. Kalokohan. Di ba? It is known. Tapos Vera Files as fact check fact checker pa, Vera Files. Hinayaan na nga lang sila nung time ni PRRD. Sige, atake ka sa akin, wala namang problema Pero tingnan mo. Exactly.
Ayan po. Ano na lang, let me remind po. Kanina po kasi, nung wala pa yung mga panel dito, ang nakapost po kanina ni Ga TV is about Kong Marcoleta. So, na-misinterpret lang po kasi si Kong Marcoleta about the West Philippine Sea. Ang stand po ni kasi nga po, akala nila branded si Kong Marcoleta as pro-China. So, ang sinabi lang naman po ni Kong Marcoleta about it is the term West Philippine Sea, originally wala naman po talaga yan. That's the reason why pinresent ngayon ni Ga TV yung world map, wala naman talaga mababasang West Philippine Sea dyan, kung hindi South China Sea. Pero that doesn't mean na wala pong nagsabi dito sa mga panel na nandito that South China Sea belongs to China. Wala po nun. Ayan. So, nilinaw lang po natin. Ayan. So, yung sinasabi po, yung mga comment kanina ni Ma'am Madison, and in fact, nangyari po kanina, the host even invited you po, binigyan po kayo ng chance na para sabihin yung inyong mga point of views. Ayan, ganun din po si Chicharon. Yung inyong claim kanina, sabi niyo nagda-drive kayo sa kasalukuyan, pero kung makakabalik po kayo at meron po kayong maipip%, yung mga panelists po dito are welcome naman. Ni Sir Kaganapan. Na-block mo ba, Sir Kaganapan? Hindi. Hindi. Binaba ko lang Hindi, siya. ayan. Nakabalik pa siya. Ayan. Ga Kasi, TV, batas ng maraming mundo. salamat mga kasama. Maraming salamat. At ako po'y pansamantalang aalis muna sa panel. Maraming salamat Sige, sa sir. inyo. Ga, for letting me up, maraming salamat sa inyo. Sige, thank you, Kaganapan, Ayan, Thank you. Redex. Oo, Thank you, sir. maraming salamat. Opo. Si Ma'am Joey at saka si Monoclista, si Ingat, sir. Inri, si Inri at saka si Dr. Racha. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Ga TV, pababa na lang po ha. Maraming salamat uli. Bye po. Bye, thank you. Ayun. So, Malinaw yun, pa sa sabaw ang ng problema pusit kasi yan. sa kanila is they are putting our mouths na ito yung sasabihin na hindi, mali kasi yung ginagawa nyo guys. Kung gusto nyo talaga magkipag-argue sa amin to tackle issues, huwag nyo munang ibigay sa amin yung mga bagay na kung saan hindi pro-China kayo, hindi binenta, hindi, walang ganun eh. We are tackling the issue. Ayun Kung ano na yung nga, may point out Mono. ninyo, then we listen. Batas ng mundo. Talaga to si Tidan. Hindi, batas ng mundo yan eh. Yung magkagaya, pangalan talaga yan eh. Pangalan. Pucha, yung Indian Ocean ba? Sa India lahat yun. Yung matagal lang na-establish yun. Bullshit. Parang ano ba tawag dito? Yung law of attraction, kaganapan. Yung So, batas ibig sabihin ng pala yung mundo. Pacific Ocean, merong Pacific Land yan. Kasi pagmamayari pala yung pangalan na yan. Bullshit. Law of Magandang- attraction, yung batas ng mundo. Magandang hapon po. Hello po, Ma'am Magandang hapon. Wendy. Magandang hapon. Yes, isi-share ko lang po Magandang kasi. hapon, Ma'am Wendy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isi-share ko lang po bakit nga ba nagkaroon tayo ng salitang West Philippine Sea. Although sa map natin ay walang nakalagay ng West Philippine Sea. Somehow, however, si Miss Madison is tama. Kasi sabi niya designated. Pag sinabing designated, tinalaga. Sino ang tanong dito mga kapanalig sa paniniwala, no? Ano ba ang ibig sabihin ng tinalaga? Tayo bilang Pilipinas, itinalagay ang pangalan. Tayo mismo ang nagtalaga ng salitang West Philippine Sea para ma-recognize lang na ito yung portion na sa atin. Pero originally South China Sea yan. Okay? Pinapakita lang natin na ito yung part natin kasi nasa west siya ng Pilipinas talaga sa West Philippine Sea. At naman yan, ni-recognize naman yan ng international community since nasa 1960s yata yun eh. Pero, kapag nagki-claim tayo, ano ba ang ginagamit nating designation? This is based according to UNCLOS and then sa Tribunal Trial Court. Ano ba ang ginagamit nating salita?
since ang West Philippine Sea ay tayo lang ang nag-designate, so ginagamit natin ang international name which is South China Sea. So magkaiba po yan. Nirecognize natin, kinilala naman para mas malinaw, pero by international, based on international standard, okay, sa South China Sea po yan. Kasi baka aware makita tayo sa designation Ako, di ako titingin sa South China Sea issue, yung pangalan. Hindi ako we are asserting our rights na 200 nautical miles, doon lang tayo. Pero yung sa pangalan, Hindi kasi, sir, kahit tama. ano pang pangalan dyan, di ba kung ano pangalan dyan, kung hindi ka naman kilalanin ng other parties. For example, Vietnam, Thailand, Hindi po nila kinikilala Myanmar, yan. di ba? Yan yung mga Indonesia, Malaysia, yun yung may mga claim dyan. Anong gagawin mo? Parang ano lang natin yan, parang nickname. Nickname natin yan sa atin. So, ginamit nating nickname. Pero pagka formal na tayo, naglalatag tayo ng claim, South China Sea pa rin yan. And then also, ito pa po, yung sinabi ni Senator Marcoleta, sabi niya, wala naman WPS kasi para hindi naman ito yung tao. 'Di ba? Ginamit niya na yung international ni-recognize yan internationally as China Sea. Doon na lang tayo mag-stick kasi ginagagamit yan sa Mahaw yung WPS. Atin yan. Kung tutuusin, totoo naman atin yan. Kasi portion natin yan Walang pagkaano doon. Walang pag-uusapan doon. Totoo yun, atin yun. Portion natin yun. Pero, portion lang natin kasi nag-overlap yung lugar, yung ano na yan yung katubigan na yan Ibig sabihin, sobrang close. Yung 200, ito na naman tayo sa miles, nautical miles natin, is nag-overlap doon sa 200 nautical miles naman ng China. Kaya tayo merong pagtatalo. Akin yan. Ganun. So, hanggang ngayon, hindi pa napagkakasunduan yan. Now, yung arbitration naman, 'di ba? Nagpasa tayo na kinlaim natin na atin. Oo, sabi ng Tribunal Trial Court, sabi niya, oo, may portion nga kayo. Ni-recognize nila na part nga natin 'yun. Yun lang po. Pero hindi nila ni-recognize na sa inyo yung 200 miles at wala nang claim ang China. Ay, yan nililiwanag ko po. Hindi nila ni-recognize na wala nang habol ang China. Ni-recognize lang natin na meron talaga tayong portion na yun. Yung west, etong part na yan is atin. Nag-overlap nga lang. So, nililito nila somehow yung tao dito sa mga words na hindi masyadong maintindihan like WPS. Ba't nagkaroon ng WPS? Bakit may South China Sea? Ano yung Tribunal Court? Ano yung pinasa nila? Ano yung claim nila? At saka kaganapan, meron pa pala ako isa pa. So, somehow, during Gloria yata ito, meron kasing dapat ito government to government ang pag-uusap dito regarding exploration. But for some reason, because of under Pinoy administration, nagkaroon sila ng parang gustong pasukan ng private entities, companies. Andito sila Del Rosario. Take down na sana kasi medyo bumabalik lang yung alaala ko. So Del Rosario, kasama na din dyan si Carpio, and then other, et al. Si Karen W yata is shareholder din to. Gusto nila gawin private. I-privatize nila yung pag-export doon. Hindi na magiging gobyerno to government. Government to private entity na. So yan. Philex ang company ang pangalan ng company. Philex. Hindi pumayag ang China. Ayan. Ang gusto ng China kasi is government to government. Nagkaroon, yung sa Gloria na sinasabi mo, that was exploration with China, Vietnam, Philippines. The problem is that nagkaroon na ng desisyon ang Supreme Court na it is unconstitutional. That was in 2022 or 2023. So after that, wala na. Hindi na pumayag. Yun na yun.
Sir, pwede mong gamitin din yung sinasabi ni Sir Ayan, ito, para mabuo yung isip ng mga tao na meron pala, kaya pala hindi natuloy yung exploration before, simply because may gusto palang grupo na maging private ito, ayaw nilang government to government, kaya pala hindi na-aprobahan ng korte. Hindi ko na lang po kasi masyadong tinutukan, sir, kasi... Hindi naman yun ang reason, Ma'am Wendy. Ang reason po talaga is because nakalimutan ko sa ang article ng Constitution yun. Ito po, hindi nga po yun yung reason, pero kung bakit hindi natuloy at bakit may mga taong kumukontra, kasi dire-diretso na yan eh. Sino itong mga taong kumukontra na to? Isa na po dito si Carpio. Bakit siya kumukontra at anong ginagamit niyang pa-kontra? Lalalim na po yun. Basta binigyan ko lang po ng idea. Maraming salamat po. Ma'am Wendy, tama ka doon. Parehas tayo na narinig, Ma'am Wendy. Parehas tayo na narinig. Ano yan eh? Parang napagkwentuhan yan dati sa Karambola. Narinig ko sa Karambola yan before. Pinagkikwentuhan nila ng mga host doon. Oo, part po kami na Karambola. Kami po yung mga admin. Sorry po. Di ba, Na-share Ma'am ko Wendy? lang. Naalala ko yan. Pinagkikwentuhan Kami nila. po yung mga admin ng mga ano doon. Nila attorney. Yan yung Trixie. yan yung claim na yon na Opo. si Del Rosario kasama nga dyan si Del Rosario, kasi si Del Rosario under ng MVP group. Ayun. Baka Del nakikita Rosario. nyo na rin po ako dati doon. Ang dami lang namin bumitaw. Kasi sinabihan kami na Lilo kayo kasi medyo, alam nyo na. Mainit. Salamat po. Siyempre Okay, mahirap thank you, Ma'am lang ang buhay Wendy. namin. Hindi naman kami naka-bodyguard, so medyo atras po kami. Sige po. Sige po. Ayun. Tsaka yung sabi mo nga kasi na okay, pinapangalanan na atin yan. Okay, sige. But again, when it comes to naming yung dagat itself, it needs to be recognized by other country. Kaya nga sinabi ko, read AO29 series of 2012. Kasi yun yung administrative order na ginawa ni Pinoy naming the eastern part of our country or western part of our country as West Philippine Sea. 'Di ba? Hindi nga hindi pa demarcated 'yun. Yun nga ang problema nila, Ayan eh. Bago natin sabihin na West Philippine Sea yan, dapat kinilala mo na yan ng UNCLOS. Unang-una, bakit gumawa si Pinoy ng Administrative Order number 29? Hindi, yun lang malinaw na yun na wala talaga West Philippine Sea, kaya nga gumawa siya eh. Di ba? Kaya nga nagtalaga siya, gumawa siya ng Administrative Order number 29 para ipakalat sa lahat ng ahensya ng gobyerno na ang South China Sea ay tatawagin natin West Philippine Sea. Pero hindi kasi malinaw doon na yung 200 nautical miles lang ba ang tatawagin natin West Philippine Sea or yung buong South China Sea, kasi yung problema doon eh. Correct. Balikan mo yung AO29 kaganapan. May sinabi lang siya doon na mga parts AO29 series 12, balikan ko lang ulit. Sa section sa section 1. Sabi dito, maritime areas on the western side of the Philippines our Philippine archipelago are hereby named as West Philippine Sea. This includes Luzon Sea as well as waters around, within and adjacent to Kalayaan Island Group and Bajo de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. Correct. Diba? Yun. Yung sinaad. So sinabi kasi nila, western side of the Philippine archipelago. So hanggang saan yung archipelago ng Philippines? Ano yung demarcation line noon? Doon sa sinasabi yung demarcation ng archipelago natin? Kasi pag sinabi mong eto lang ang designation ng archipelago natin, hindi mo pwedeng sabihin yun yung 200 nautical miles because you do not know exactly hanggang saan ang archipelago natin. At saka hindi sinaad doon sa article, Ayan, di ba? Oo. 200 nautical miles, yung EEZ. Yes. Nandito nga ako eh. Ang sinabi lang doon is territorial waters and EEZ. Oo. Yun naman sinabi doon eh. Oo.
Ako yung sinasabi ko kasi na western side, for the West Philippines lang. Correct. So, talaga hindi kasama yung east, south, tsaka north. So, west lang talaga siya. Kaso nga lang, napakalinaw doon sa AO. Philippine Archipelago. So, hanggang sa yung archipelagic, ano lang natin, area natin. Kasi mamaya, archipelagic area natin, hindi naman pala siya 200 nautical miles, baka less than that. Correct. So, hindi mo pwedeng sabihin, atin yung buo 200 nautical miles. Yun ang mali ni Tidan. Kasi nga, di ba, batas ng mundo 200, pero ikaw na nag-designate as president, nagkaroon ka ng AO, pero hindi mo naman dineclare doon sa AO mo kung hanggang saan. Yung claim mo. Yun nga yun eh. Tama. Walang claim talaga. Wala. Kumbaga, binansagan lang siya according to yung area ng territorial waters and EEZ, pero never siya nagbanggit na ilang nautical miles. Correct. Yun nga. So malilito ka talaga. Kasi ang sinasabi ng on-clause is meron tayong 200 nautical miles, pero ikaw na nag-designate, hindi mo naman binanggit yun eh, doon sa AO mo. Kaya nga Sir Dritch napakalabo ng AO na to kasi sinabi mo archipelagic Philippine archipelago lang. Waters on the west side of the Philippine archipelago. Hanggang saan archipelagic natin? Nakasabi dito nga yan, sinabi, reaffirm the Philippines sovereignty over its territorial waters. O yun nga lang maliwanag dun eh. Ano yan? Ano yan, Dritch? Ang binasa mo, Dritch? Ano to purpose of designation? Kasama yan dito doon pa lang, dito kasi sa Administrative Order number 29, hindi binanggit dito yung territorial eh. Ito to. Ang nilagay dito, sovereign jurisdiction lang. Ito lang. Wala naman siyang tinalaga. Ito yung problema sa atin, guys. Eager tayo na sabihin natin sa atin yan. Dito sa batas natin, kulang-kulang. Bagay, hindi naman batas tong Administrative Order number 29. Correct. Ano lang naman to? Order lang Susundin naman pa rin to. natin diyang kaganapan yung batas ng mundo. Oo. Ikaw ayan, hindi ka sumusunod sa batas ng mundo, ayan Doon nga tawang-tawa si Mono eh. Yung batas ng mundo. Talaga na batas ng Tidan. Matutulog na, napaakit. Si Tidan, batas ng mundo yan. Gusto niya pilit yung batas ng mundo niya eh. Tidan naman, walang ganun Tidan. Never yan nakasulat doon. Ay naku Tidan, ewan ko ba. Ayan nawala na yung mga nawala yung... natauhan na sila. Kasi guys, sa totoo lang, sabi ni Tandang nautical miles po is talking concerning only the waters. Yung waters tsaka yung resources, yun lang. Pero when you talk about na pag-aari, pag sinabi kasing atin to, you're claiming the whole sinasabi yung West Philippine Sea. Kung hanggang saan man siya, you're claiming it. Which is you cannot do.